Pinasususpindi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lokal na pamahalaan ang pagkolekta ng pass-through fees sa lahat ng mga sasakyang nagde-deliver ng mga goods at merchandise. Base sa Executive Order No. 41, bawal nang humingi ng pass-through fees o toll charge sa mga sasakyang maghahatid ng mga produkto na dumaraan sa national roads at local roads na hindi ipinagawa o pinondohan ng mga lokal na pamahalaan. Hinikayat din ito ang mga LGU na wag nang maningil ng sticker, discharging, delivery, market, entry at mayor's permit fees sa mga sasakyang nagdadala ng goods at dumaraan sa local public roads kahit pa ito ay pinondohan. Alam mo bakit ko nagustuhan tong part na to? Duterte siya. Ha? This is something na not a popular decision. Why? Marami kang mababangga dito. Alam mo naman yung mga lugar-lugar dyan na naniningil. Ang dami niyan eh. Yung naniningil na pagdadaan ka sa lugar nila. Na sabi ko nga, parang gobyerno naman nagpagawa nito. Bakit kailangan nyo singilin? Porket nandun yung subdivision nyo, village nyo. May mga ganun eh. Diba? This is not a popular decision. Although, sa akin, sa tingin ko, sana sa lahat. Kaya lang, siguro compromise na din. Diba? Compromise na din na para naman hindi mawalan ng kita yung kung sino mang kailangan kumita dyan na mga subdivision, village o di sino mang mga LGU. Ang sinabi lang, yung mga nagdadala lang ng mga basic foods delivery, di ba? Alam ko kasama dyan yung mga food delivery. Kasi kawawa nga naman eh. Tama na naman eh. Mantakin mo malaking bagay yung pagsisingil nila ng ganun. 'Di ba? Sa mga food delivery o delivery truck na yung mga delivery may uncle diyan doon, may 7-Eleven, 'di ba? May mga truck 'yon. Yun dapat talaga dapat hindi na sinisingil para hindi nga naman tumaas yung presyo. This is a good move by the president. Sorry pero pasensya na kung gusto nyong batikusin ko si Marcos, pero this time tama yung ginawa niya. Kaya natuwa ako dito. Malaking bagay ho ito para sa ekonomiya natin. Maaaring akala ninyo 10 pesos o 20 pesos lang yan. Malaking bagay ho yan. At ipinagawa ng LGU. Batay sa EO, malaki ang epekto ng pass-through fees sa logistic costs o gastos ng mga nagde-deliver na karaniwan namang ipinapasa sa mga consumer. Ang resulta, mataas na presyo. Alam mo, sana lang sana isama dito yung ewan ko lang kasi hindi masyadong define. Pero sana isama dito yung mga NLEX, SLEX, di ba? Hindi yung mga Grab na NLEX. Yung mga, alam niyo may bit-bit na mga gulay, may mga bit-bit na prutas. Pag sinama ito, malaking bagay ho ito. May mga bit-bit na bigas. Dapat nga, dahil meron tayong problema sa ekonomiya, mukhang ganun ata ang pinupunto nitong itong order ng ating presidente, di ba? Sana tumuloy-tuloy ho ito para talagang bumaba at kahit di nga bumaba mapigilan ba yung ng mga bilihin. We are doing this to ease the doing business and to lower the cost of transportation. Kasi kung dire-diretso yung truck na makapunta doon sa pupuntahan niya talaga, mas mabilis, ibig sabihin mas mura. Palakpakan kita dyan. Yeah, dapat matuwa tayo pag may maganda. Di ba na ginawa? Kasi ganyan tayo dito, hindi tayo panatiko. Yung panatikong pag anti-Marcos ka na dahil di mo binoto si Marcos, anti ka na sa lahat. Huwag ganun. Pasensya na hindi ako ganun na kung naghahanap kayo ng panatiko, doon na lang po kayo sa iba. Ako hindi ako panatiko. Kung may magandang ginawa yung mama, papalakpakan ko. Kung pangit, pasensya ka na. Yari ka sa akin. Di ba? At bawasan din sana ang tax ng food and perishable. Pero dapat balance din. Baka mamaya naman wala na tayo kitang Ako alam mo kung gusto ko talagang gawin. Ako gusto ko. Ewan ko taasan yung sin tax. Taasan talaga. Kasi hindi naman mapipigilan yung kasalanan ng mga tao. Biro lang. Hindi totoo isipin mo. Kaya nga,
Ewan ko ha, kung napapansin nyo kayo mga taga-ibang bansa, ang mamahal ng mga garilyo-garilyo nyo. Kaya nga yung iba pag uuwi ng Pilipinas, dito bumibili ng maramihang yosi, 'di ba? At dinadala sa bansa nila kasi dito sa atin mura. Taasan nyo yung tax doon. Kasi lulong naman sila sa yosi. Wala silang choice. Mag-yosi pa rin yan. Oh, hindi lang yosi. Pati pati vape. Naku po, taasan nyo yan. O, di ba? Para yung mga pakonyo dyan, na mga kabataan na hindi naman naninigarilyo, biglang nag-vape. Hindi, kaya lang, alam mo yung isa mga iba, nagbe-vape yan. Kasi baho hininga niyan eh. At totoo lang, kaya nagbe-vape yan. Para matakpan yung baho ng hininga nila, nagbe-vape na ho sila. Taasan mo yan. Tapos pati alak, lalong-lalo na yung mga mumurahing alak. Hindi kasi yung mga mamahaling alak, medyo mataas-taas na tax nun. At saka hindi ganun kabenta yun. Pero mahalan mo yung yung mga alak na sobrang mura. Yung mga rights, ganun. Rumba. Di ba? Tingnan ko lang. Kasi hindi naman titigil yan sa kaiinom yung mga walang yan eh. Wala na nga pera, umiinom pa eh. Taasan mo pa kaya? Di ba? Taasin, doblehin mo. Pangulong Marcos! Doblehin nyo yung mga tax ng garilyo, alak, sugal. Ang magiging transportation. Ay, wag lang ang kape ha, wag lang ang kape. Mag-aaway tayo dyan. Magyayarian tayo dyan. Hindi, totoo naman eh. Alam niyo kung bakit? Yung na yan, hindi talaga mababawasan yan. Kahit anong pigil mo, mantakin mo, yung sigarilyo nga, itsura ng sigarilyo eh. Nandun na isipin mo to ha, ganito. Tamaan, wag magalit. Pasensya na. Kita mo nga sa sigarilyo, di ba? Nandun na nga nakasulat. Ito ang future mo. Wasak yung... Isipin niyo yun. Which is, hindi naman nila ginawa-gawa yung picture na yun eh. Yun talaga ang ending ng mga nagyoyosi. Yung mga may cancer sa throat, wasak ang baga. As in, yun ang talagang ending ng naninigarilyo. Cancer. Mamatay sa ako ano-ano, 'di ba? Pero yet, alam na nila. Ito mangyayari sa akin. Bibili pa rin sila. Isipin mo 'yun, ganun katindi po ang ambisyon ng tao. Kaya pag tinaasan mo tax niyan, naku po. Gaganon pa rin yan ng gaganyan. Ng Pangulo, importanteng suspendihin ang mga ganitong bayarin para iwas abala sa mga delivery truck. Mahalaga raw kasing gawing simple lang ang proseso na inuobliga sa mga transport. Alam mo, tasan mo pa tax? Yung Viva Max. De, biro lang. Magkano ba mag-subscribe sa Viva Max? Di ko alam ha. Sige nga, Gaskin, nandiyan ka? Diego Latigo, magkano ba? Tindihan mo ang tax niyan, doblehin mo? Wala na, Orange Tides lang sila pupunta, libre pa. Para agad maihatid ang mga produktong dala ng mga ito. Iba-iba ang bawat bayan na dadaanan mo, maglalagay ng roadblock, tapos mag-inspeksyon, ibang bayad for bawat ano. Habang nag-aantay ka, ini-inspeksyon niya, I'm sure nakikita ninyo ito, may nakapila ng mga truck na kahit overnight nandun pa rin. Kaya ease of doing business ang ating ginagawa. Alinsunod din sa EO, may 30 araw ang lahat ng LGU na mabigyan ng kopya ng kani-kanilang mga ordinansa tungkol sa pass-through fees sa Department of Interior and Local Government. Ito ay para mapag-aralan ng mga ito kasama ang Departments of Transportation, Public Works and Highways, Finance at ang Anti-Red Tape Authority. Hindi naman sakop ng utos ng Pangulo ang mga expressway na hawak ng pribadong sektor. Hindi kasama expressway. Naku po.
Sayang. Pero malaking bagay sana kung kasama. Pero syempre, private nga naman yun. Ginawa nga naman nila yun. Eh, syempre, kailangan nating pagbayaran din ng mga ano.